mayroon po siyang karapatan sa ilalim ng batas. Ang ginawa po ng kanyang kaibigan, yung act of dissemination at yung pag-post ng kanyang case study na ginawa, ito po ay tinatawag na copyright infringement. At ito po ay protektado ng ating batas under intellectual property law or tinatawag natin IP code. Sa po ng tinatawag natin na copyright, ang lahat ng literary and artistic works or yung mga gawa na may kinalaman sa sining or pagsusulat. Sa sitwasyon natin ito, pasok dyan yung ginawa niyang case study. Yun ay parte ng literary work na tinutukoy ng ating batas. Kung saan si sender ay protektado under the law ang kanyang gawa. So from the moment of their creation, meaning mula nung kanyang natapos o ginawa ang case study na or sulatin na iyon, yun po ay protektado na ng batas. Kaya po may karapatan po siya. So, kabilang na rin po dito ang eksklusibong karapatan sa pag-reproduce or pagkopya ng nasabing case study na sulatin at mabigyan dapat siya ng maayos na attribution o yung pagkilala na siya yung mismong author or may akda sa pamamagitan ng prominent display or prominenteng pag-display ng pangalan ni sender natin. Dapat naka-indicate doon kung sino yung author at lumikha ng case study or nung sulatin na yon. So, taliwas po sa usual natin nakikita sa social media, hindi po sapat yung CPTO, yung credits to the owner na usual nakikita po natin na sa Facebook. Pag mayan, minsan po yung mga photos, yung mga videos, or yung mga write-ups, kagaya ng mga sulatin, mga poems, ganyan, or even yung mga speeches. So, yung ginawa na disseminate without prior consent ni sender at isa pa ay walang pagkilala sa kanya bilang isang author. Yan po ay copyright infringement. Nako, Miss Jackie. Oo. Ay, sorry. Na-interrupt ko si Attorney Jane. Idagdag ko lang din po. Opo. Idagdag ko po, bilang author po, maaari po siyang magsampa po ng administrative case dun sa Intellectual Property Office natin or magsampa ng civil at criminal case sa korte laban dun sa gumamit po ng kanyang sulatin na walang pahintulot. Kaya po yung tandaan po natin dun sa mga mahihilig pong mag-post sa Facebook o kumopya ng gawa ng iba, especially po yung mga ganyan po sa mga estudyante. Dapat po ay meron po kaukulang pahintulot at kung hindi po ay maaari po kayong maipakulong ng may-ari ng copyright.